Ayun mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po kayo? So ngayon po mga kababayan ay mayroon lang po akong i-share sa inyo na kung saan itong si Pusit no ay naglabas ng statement no sa press con na ang sabi niya ipipraise daw ang kanyang pera, ari-arian, and bago i-praise ay papasukan daw, hahaluan, paplantingan ng mga droga para masabing nagkamali talaga daw siya. So, plano ni BBM daw na malaar ni Tebes, no, ibinubunyag niya sa anti-terrorist law. Kasi actually mga kababayan, sa mga nagtatanong po, bakit nga ba kakasuhan si Sara Duterte ng anti-terrorist law? Kasi nga sa pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, ito po, meron ako ipapanood sa inyong video, pakinggan nyo po at re-reactionan po natin to. Actually, madugtong-dugtong po ninyo ito at makunik-kunik po. Ito po, pakinggan nyo po. Natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw. Gusto nila mag-amlak. Ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. Gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril or kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga. Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Diba? So, ang sabi dyan ni Inday Pusit na mala Arnie Tebes daw. Ganyan daw ang ginawa kay Arnie Tebes. May pumasok daw na clearing team, tapos naglagay daw doon mga baril, droga, mga illegal na para madiin daw. Tapos tsaka napapasok yung PIDEA, yung NBI sa search team. Una, clearing team. Yun daw yung mag-check doon na malinis ang bahay. Pero ang sabi ni Sara, yun daw yung mga maglalagay doon, magpa-planting ng droga, magpa-planting ng baril, mga granada para makitaan daw na may mga kontrabando. Oo, pag pinasok daw ang bahay niya. Ganyan daw ang ginawa kay Arnie Tebes. So ngayon mga kababayan, gusto ko lang pong i-explain po sa inyo. Oo. Alam niyo, sa totoo lang, alam na alam ni Inday Sara ang mga patakarang ganyan. Bakit? Ginawa na kasi ng tatay niya yan. Kaya hindi po kayo magtaka, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao. Kahit sino po, tanungin niyo sa Mindanao, lahat ng hinuli, no, na may koneksyon sa mga Duterte, lahat ng mga Duterte operation, ganyan po ang gawain. Lalong-lalo na pag nalink ka sa droga, ganyan po ang ginagawa noon sa mga nagdudroga or mga drug lords di umano. Example ko sa inyo. Sabihin natin yung mayor at vice mayor ng Osamis na mag-amang Paruhinog, si Aldong at si Nova Princess Paruhinog. Ganyan po ang ginawa, no? Ganyan ang ginawa ng team ni Duterte. Una, pumasok clearing team. Para sabihin, i-clear daw, ganyan. Pero pinagpaplantingan na yung ilalim ng cabinet, nilagyan ng 2 sachet, yung sa ilalim ng kama, nilagyan 2 sachet, tapos yung iba nandun sa lababo sa CR. So, napaka-imposible naman po na nangyari yun na porkit dealer ka ng droga or drug lords ka, ilalim ng higaan, lagyan mo, yung cabinet, lagyan mo, tapos mapupunta sa lababo, sa CR, merong droga, nakapatong lang. Di ba? Kung hindi ka ba naman tanga, alam mo naman yung
yung si Nova Paruhinog, may mga anak din yun. So, hayaan lang ba ni Nova Paruhinog na loob ng bahay niya, mismong lababo na kung saan ka maghilamos, mag-toothbrush, nakapatong lang yung mga shabu doon. So, kaya alam na alam ni Sara ang gagawin kapag sakali na ipipraise ang kanyang pera at ang kanyang mga properties. Mala Arnie Tevez daw, ganyan daw ang ginawa. Yan daw ang plano ni BBM. Bakit nga ba alam ni Inday Sara yung mga ganyang gawain? Kasi ganyan ang ginagawa nila noon. Sa papa pa lang niya, sa kanya pa lang. Nung mayor ang tatay niya hanggang siya ang naging mayor, ganyan ang kalakaran nila. Magpa-planting para pag kahit wala namang drogang nakita, basta madiin lang yung kalaban nila. Ito speaking. Yung mga Paruhinog, kaibigan po talaga yan ni Digong. Ang mga Paruhinog. Ako nagsabi sa inyo, kaibigan po talaga ni Digong ang mga Paruhinog. Ito ipapakita ko sa inyo, ha. Mga Paruhinog, kaibigan ni Digong yan mismo, ha. At ito pa mga kababayan, meron ako ipakita sa inyo, ha. Ito, post ni Ramon Tulfo. Ito, kung sana ay walang pinapaboran ng mga drug lords o drug pusher noong panahon ni Digong. Ito, post to ni Ramon Tulfo, ha. Baka matagal nang matumba si Arnie Tevez. Nasa listahan si Tevez ng PNP at PDEA na isang drug lord sa Negros Oriental. Pero pinabayaan lang siya dahil malaki ang binigay niya sa mga matataas na opisyal ng kapulisan at PDEA. Yung mga di naglalagay ay pinatay, gaya ni Mayor Ronaldo Espinosa ng Albuera, Leyte at Mayor Rinaldo Paruhinog ng Osami City. Tiyak ako na di alam ni Digong ang involvement ni Tevez sa drug trafficking noong panahon kasi Digong may ilang matataas na PNP at PNP official ang nagpoprotekta kay Tevez. Binulag ng PNP at PDEA si Digong at binigyan siya ng drug list na paso. Gaya na lang sa mga di umano'y sangkot sa droga na mga patay na. Nagmukha tuloy tanga si Digong. Di ba? Kaya alam na alam, no, ni Inday Sara ang mga pangyayari. Bakit? Kasi ganyan ang ginagawa. Kapag ikaw drug lord, kapag ikaw pusher or nagbebenta ng illegal na droga, no? Ang gagawin doon, magbibigay ka sa PDEA at sa pulis. Malamang hindi ka isasali sa listahan. So ngayon kung hindi ka nagbigay, ay talagang dido ka. Ganyan ang sinabi ngayon ni Sara, ang kwento ngayon ni Sara, ganyan yan. Na ipiprease daw yung pera niya kasi syempre dinimanda na siya ng anti-terrorist law. Bakit siya dinimanda ng anti-terrorist law? Dahil nagbabanta siya sa buhay ng presidente, ng first lady at ng house speaker. Ang presidente, house lady at house speaker, yan yung mga matataas na posisyon ng mga namumuno sa ating bansa. So ngayon, ididimanda siya. Ngayon, pag nadimanda daw siya, ipiprease ang pera, ang kanyang mga properties, mga rarian, bahay, bawalan niyang pasukin kasi papasok na dyan yung AMLAC. So ngayon, hindi na rin siya makalipad sa ibang bansa kasi ipapaklose ang kanyang passport. So ano mangyayari sa kanya? Huhulihin, tutugisin, kulong. Ganyan ang ginawa ng tatay ni Sara noon kay Nova Princess Paruhinog, anak ni Aldong Paruhinog na mayor ng Osamis na pinapapatay ni Digong. Bakit niya pinapapatay yun? Kasi hindi nagbibigay. Si Tevez, buhay. Bakit? Malaki ang bigay. Yan kaya sa mga nagtataka dyan, mga kababayan, Luzon, Visayas, ang Republic of Mindanao ni Digong. Sa mga nagtatanong po dyan ng mga loyalista, sa mga hindi po nakakaalam, ganyan po kasi ang kalakaran. Kaya alam na alam ni Sara yung kwento niya ngayon patungkol pagdating sa mga ganyan-ganyan. May planting, lalagyan ng baril, lalagyan ng droga, lalagyan ng granada, para pag-search ng PDEA at ng pulis dyan, or NBI, madidiin siya. Bakit? Kasi may mga shabu-shabong nilalagay. May mga pinaplanting daw. Kasi gawain niya noon ng tatay niya. Katulad na lang kay Jonathan Morales na nag-witness na si BBM daw at si Maricel Soriano gumamit ng cocaine doon sa Rockwell, sa kondo. Ganyan ang gawain ni Jonathan Morales nung nasa PDEA ito. Bakit? Nagpa-planting para tumaas ang posisyon or na-promote. Ngunit, ang nangyari, tinanggal siya ng office ng PDEA, itong si Jonathan Morales na vlogger na ngayon, no, nakasama ni Maharlika, tinanggal siya kasi alam niyo kung bakit?
ang dami niyang plinanting na hindi nagmatch sa mga hinuhuli. Nabuko. Kaya tinanggal. Actually, na-vlog ko na yan noon. Hindi nyo pa ako napanood. Kasi actually, hindi pa naman ako nag-BBM at the time. Isko pa lang ako at the time. So, actually, naka-vlog na din ako niyan. Actually, kumpleto ako dokumento niyan. Hawak ko dokumento kung paano dinismiss at tinanggal sa posisyon si Jonathan Morales. Yung nag-witness na nakita daw niya sa listahan na si BBM at si Maricel Soriano ay i-read sana sa Rockwell. Hindi daw tinuloy. Gawain kasi nila yan. Si Jonathan Morales, kay Digong yun at that time. So yun. Kaya mga kababayan, Luzon, Visayas, ang Republic of Mindanao, huwag po kayo magtaka kung bakit alam ni Sara yung mga kalakaran pagdating sa planting-planting ng droga. Kasi tatay niya, gawain nila yan. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.